Sino ho ba ang nais nating patuloy ipagtanggol si Tatay Digong? Pakitaas ang kamay. Sino rin ho rito ang nais naming ipagtanggol patuloy si Vice President Inday Sara Duterte? Pakitaas ang kamay. Malinaw, nagkakaintindihan tayo ngayong gabi. Kinakailangan po natin ng sapat na numero, ng sapat na bilang sa Senado upang ipagtanggol natin si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara Duterte. At higit sa lahat, kinakailangan po namin kayong ipagtanggol sapagkat nanganganib ang ating demokrasya sa ilalim ng Marcos administration. Batiin natin ang happy birthday si Senador Pastor Apollo Quiboloy. At dahil birthday ho ni Pastor, ako'y mapalad sapagkat nauna po ako sa sequencing kay Senador Bato magsalita. Alam mo ninyo, si Senador Bato, napakahirap sundan magsalita. Dadaanin ka sa kanta, napakagaling kumanta. Hindi pa nakontento, napakahusay sumayaw, malambot ang bewang. Bibigyan ka pa ng napakagagandang pagtalumpati. Kanya nung isang gabi ho, siya yung sinundan ko. Kako, hindi ko yata gabi ngayon sapagkat ang susundan ko magsalita ay si Senador Bato. Subalit ngayon, nauna ho ako sa kanya. But anyway, maraming salamat to sa inyong lahat. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog. Alam mo ninyo, malapit na ang May 12, 2025. Malapit na ang halalan. Malapit na ang pagpili ninyo ng mga bagong senador na magkakatawan sa inyo sa Senado. At sana ho ay maintindihan nating lahat, maunawaan natin lahat what is at stake for you, for me, for your family, for our country, and for the Filipino people this midterm election. Ang ating pong bansa ay lugmok na sa utang. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pang 3 taon, 4.1 trillion pesos na ang utang. Saan nila linalagay yung pera ninyo? Pera nyo yan. Linalagay nila sa ayuda. Tama po kayo. Linalagay nila sa AKAP. Linalagay nila sa AIX. Kanya ngayong gabi, ako po'y may mga bagay na ipapakaiusap sa inyo. Unang-una, pag may nagbigay po ng AKAP at AIX o anumang ayuda, pakiusap ko, kunin po ninyo. Pakiusap ko, kunin ninyo yung AKAP, yung AIX o kung anong ayuda. Sapagkat yan ay pera ninyo. At sa pagkuha ninyo ng pera ninyo, huwag kayong tatanaw ng utang na loob dyan sa mga tiwaling politiko. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob, hindi dahil katulad nila tayo, mga ingrato. Hindi ho. Hindi kayo dapat tumanaw ng utang na loob sapagkat matatalino na ang mga Pilipino. Alam nila na pera nila yan at ayaw na nating magpabudol muli sa Marcos administration. Pangalawang ipakikiusap ko sa inyo, tulungan po ninyo ang Duterte. Vote straight Duterte. Sino ho ba ang nais nating patuloy ipagtanggol si Tatay Digong? Pakitaas ang kamay.
Sino rin ho rito ang nais naming ipagtanggol? Patuloy, si Vice President Inday Sara Duterte, pakitaas ang kamay. Malinaw, nagkakaintindihan tayo ngayong gabi. Kinakailangan po natin ng sapat na numero, ng sapat na bilang sa Senado upang ipagtanggol natin si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara Duterte. At higit sa lahat, kinakailangan po namin kayong ipagtanggol sapagkat nanganganib ang ating demokrasya sa ilalim ng Marcos administration. Huwag ninyong kalilimutan sa May 11, magdadalawang buwan na, simula ng pinagkait nila kay Tatay Digong ang kanyang karapatang pantao. May 11, huwag niyong kalilimutan. Bago mag-May 12, alalahanin ninyo si Tatay Digong. Alalahanin ninyo kung paano siya pinagkanulo ng Marcos administration sa kamay ng mga banyaga. Huwag ninyong kalilimutan. Nang sa ganon, pagtungo po ninyo sa mga presinto ninyo ng susunod na araw, May 12, sariwa sa inyong isipan, sa inyong puso, sa inyong damdamin, sa inyong diwa, kung paano nila sinalbahe at ipinagkanulo ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Ganon din ho, si Vice President Inday Sara, itong pinakahuling survey, 59% ng Pilipino ang nagsabi, approve kami kay Sara Duterte. Hindi po natigil dyan. Higit na mataas. 61% ng mga Pilipino nagsabi, tiwala at panatag ang loob namin sa pagkatao at liderato ni Inday Sara Duterte. Yan ba ang Vice Presidente na dapat i-impeach ng mga tiwali at elitistang kongresista? Kinakailangan namin ng tulong ninyo. Kinakailangan natin ng sapat na bilang at numero sa Senado. At dito naman ho, mga kababayan, huwag ninyong kalilimutan yung mga tiwaling kongresista na pumirma diyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong kalilimutan ang kanilang mga pangalan. Hindi lamang dito sa Iloilo, kundi sa buong Pilipinas. Sisantehin nyo na po sila pagdating ng May 12, 2025. Huwag na natin silang ibalik sa Kongreso. Maglagay na kayo ng bagong kinatawan sa Kongreso. Kilalanin ninyo ang mga kongresistang pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at sisantehin na natin sila, huwag nang muling ibalik sa Kongreso. At muli ho, iisa-isahin ko ho yung Duterte, huwag po ninyong kalilimutan, Senador Doc Richard Mata. Huwag din ho natin kalilimutan, si Attorney Senador Raul Lambino. Ang sinundan ko ho, napakahusay din na abogado, Senador Attorney J.V. Hinlo. Nakasama ko kanina sa airport, Senador Jimmy Bondoc. Huwag nating kalilimutan, aking kaibigan, si Senador Philip Ipe Salvador. Siyempre, ibabalik natin sa Senado, Senador Bongo. Ibabalik natin sa Senado, Senador Bato de la Rosa. Idadalhin natin sa Senado, napakagaling na mambabatas, Senador Dante Marcoleta. At siyempre, ang nagdiriwang ng kanyang 53rd birthday ngayong gabi, number 53 sa balota, Senador Pastor Apollo Quiboloy. At muli ho, huwag ninyong kalilimutan ang inyong lingkod, number 56 sa balota,
Madali hong tandaan ang aking numero 56. 56, hindi po siya utang. 56, hindi siya pautang. 56, hindi siya pabigat. 56, kolektibo nating puhunan tungo sa mabuting lipunan. Tulungan po ninyo kung ipangampanya sa inyong kaibigan, kamag-anak, kasambahay, kakilalang Pilipino saan man pong bahagi ng mundo. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi po sa atin.